5 things po na natutunan ko sa 15 years of trading experience. Share ko po sa inyo. Unang-una, huwag po kayong magfo-focus sa mga indicators. Kasi kadalasan pag bago tayo, naghahanap tayo ng magic combination ng indicators. Kunwari, meron kang moving average, meron kang Bollinger Bands, stochastic, kung ano-ano, at naghahanap ka ng paraan para magkaroon ka ng profitable strategy based on that. Malamang sa malamang, hindi yan gagana. Bakit? Ang unahin mo po ay yung price action at saka yung market structure. Okay? Tingnan mo muna yung price action. Paakyat ba yung market? Pababa? Tingnan mo yung candlesticks. Tingnan mo yung trend. No? Ngayon, pagkatapos mo tingnan yan, saka ka ngayon magdadagdag ng indicator. Okay? Sa tingin mo, paakyat yung trend. Sige, kailangan ko i-confirm kung paakyat yung trend. E di gumamit ka ng indicator, saka ka mag-moving average. Nahihirapan ka makita yung momentum. Sige, saka ka gumamit ng stochastic. Mauuna muna yung price action, market structure, bago yung mga indicators. Pantulong lang sila. Number 2, ang market po ay structured. Anong ibig sabihin yan? Merong usual galaw na sinusundan po ang market. Hindi yan araw-araw nangyayari, pero kadalasan po may structure yan. At maraming mga popular market structure theories na pwede nyo pong makita. For example, yung mga narinig nyo na Elliott Waves, Wyckoff, even the modern interpretations like SMC, ICT, yung mga ganyan, yan po lahat ay market structure. So, structured po yung market. Magandang alam nyo kung ano yung structure ng market ngayon. Marami kayong pwedeng pagpilian, hanapin nyo kung saan kayo magiging hiyang at madaling maintindihan. Ako po, personally, ang gamit ko ay yung MTC dun sa ating PAFT, Manabat Trend Cycle, kasi si Sir Alex yung gumawa niya. No? Napakasimple, 4-phase structure lang yung market, madaling sundan. Number 3, choose one type of movement lang ang gusto mong i-trade. Kasi kadalasan, ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng trading strategy na makukuha mo lahat ng galaw ng market. Hindi po. Pili ka lang isa. Ang market, simple lang naman eh. Pwedeng tumalbog, pwedeng tumuloy ng trend, pwedeng maging volatile, no? Maging choppy, or pwedeng patay yung market. So, pili ka ng strategy, pili ka ng one type of movement, yun lang kinukuha mo. Kung trend following yung trade mo, no? Yung strategy mo, edi trend following lang siya. Yun lang yung kukunin. Focus ka lang sa isa. Number 4, huwag po kayong mag-overthink dun sa ating mga technical strategies. Kasi kadalasan dun tayo nasa stuck eh. 'Di ba? Tingin ka ng tingin sa technical strategy mo. Ang dami mong gustong idagdag, no? Gusto mo going very complicated. The simpler, the better. Huwag ka masyadong mag-focus dun sa technical strategy mo. Tandaan mo lang, ano ba yung gusto mong kunin? Kung trend following yan, dapat nagfa-follow lang siya ng trend. The simpler, the better. Kasi, sa totoo lang po, wala po dyan yung labanan. Ang tunay na labanan ay nandun sa market structure, kung tama yung basa mo. Ang tunay na labanan ay kung tama yung fundamentals mo, tama ba talaga yung direksyon ng market, no? At yung ating disiplina, kung kaya ba natin i-hold, i-cut yung trade ng tama. And lastly, yung ating patience na tinitignan natin yung ating strategy at continuously ini-improve natin siya. And number 5, pinakauli, your trading journal is the key to your success. Yung trading journal talaga, yung napakahirap na i-detail kung ano yung mga ginawa mong trades. Isulat mo talaga, bakit mo binuksan tong trade na to? Bakit mo to sinara? Ano yung nangyari? And then you have to review it weekly or monthly para makita natin kung saan tayo pwede mag-improve, kung ano yung mga pagkukulang natin so that we can continuously improve our trading strategy. And hopefully, maging consistently profitable tayo. Right? So kayo po, were there any lessons that you've learned? Kindly share para mabasa din po ng iba. Bye-bye.